praise. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Praise God. Napakabuti po ng Panginoon dahil tayong lahat ay naririto. Amen po ba? So, tingnan mo nga ang iyong mga katabi. Tingnan nyo yung katabi nyo, kaliwa, kanan. Pakisabi mo muna sa kanya, sobrang saya ko dahil narito ka. Yan, praise God. So, talaga pong nasa summer talaga ang datingan natin ngayong panahong ito. Pero salamat sa sustaining grace ng Panginoon na kahit mainit, tayong lahat ay naririto. So, basta lagi lang po tayong may tubig. Ayan, meron tayong mga electric fan o pamaypay. Kailangan lagi tayong hydrated dahil po sa ganitong klase po ng panahon. Amen po ba? And Happy Mother's Day po pala sa lahat ng mga kananayan. Sige nga, palakpakan po natin lahat ng mga mothers na naririto. Yan, Happy Mother's Day. At nung last May 8, that was Thursday, yan, nag-celebrate na po ang mga kananayan. Isang araw na day off ng mga kananayan. Sabi ni Ate Ella, Pas, para kayo nakawala sa hawla lahat Grabe naman. So, sobrang saya po talaga sa isang buong maghapon na pagsasama, kwentuhan, tawanan, fellowship ng lahat ng mga kananayan. At as a church, last Sunday of May po natin, isa-celebrate ang ating Mother's Day. Nakasama po kayong lahat. Pero ngayong hapong ito, patuloy po na mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. So, naka-ready po ba tayo para mag-aral ng Word of God? Amen. Praise God. So, sino po ang nakapagbasa ng chapter 6? Ang dami. Praise God. Salamat sa Panginoon dahil tayo po ay talagang nag-aaral, nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. So, bago po tayo dumako sa ating chapter 6, sa pag-aaral po natin ng series, gusto ko po palang bumate sa lahat ng nariyan din po via Zoom. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kasama natin na nanonood via Zoom, nasa probinsya man o nasa ibang bansa. Good morning, good afternoon. At sa lahat po ng naririto, welcome po tayong lahat sa Mighty One International Christian Ministries. At hayaan po natin na samahan tayo ng Panginoon sa hapong ito. Kaya lahat po ay inaanyayahan ko na buong lakas, buong paggalang na tayo po ay yumukod at tayo po ay manalangin sa Panginoon sa hapong ito. O dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang aming kalayaan. Salamat, O Diyos, dahil Ikaw ang aming kagalakan. Salamat, Panginoong Yesus, dahil Ikaw ang dahilan ng lahat ng bagay. Kaya kami narito ay dahil sa iyo, Panginoong Yesus. At alam namin na narito ka sa aming kalagitnaan at patuloy na magpupuno ka ng mga puso na nauuhaw sa iyo at magpapalaya ka, Panginoon, sa hapong ito. Lord, we pray in the name of Jesus na magbukas ka ng mata, ng tenga at ng puso at hayaan mo lamang po, O God, na ang presensya mo, ang salita mo, ang malayang mahayag sa aming kalagitnaan. Lord, punuin mo po ako ng pagmamahal, ang bawat isa. Punuin mo po kami, Panginoon, ng pag-ibig na nagmumula sa iyo at ang karunungan mo, ang kalakasan mo, ang patuloy po naming maranasan sa lugar na to. Lord, walang anumang maging distraction in Jesus' name, but Lord, sa apat na sulok ng lugar na ito at maging yung mga kasamahan namin na nasa kanilang tahanan, aliwin mo po ng iyong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming panalangin, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Praise God. So, meron po ditong ipapakita na picture. Yan. May request po yung mga nasa audio. Ayan. O, nasa multimedia. Yan. So, nandyan po sa ating picture ay itlog. Okay? Itlog yan ng agila. Siyempre, kasi obvious naman, di ba? Dahil agila yung nandiyan dyan. So, itlog po yan ng agila. So, ito pong kwento ko ngayong hapong ito ay yung isa po dyan sa itlog na yan ay aksidente pong napasama sa mga itlog ng mga manok. Okay? Isa po dyan. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4 na itlog. Isa sa mga itlog dyan, aksidente po na napasama sa mga itlog ng manok. Kaya, kumbaga, kasabay ng mga itlog ng manok
nililimliman ng manok ang lahat ng mga itlog na yon. Kaya lumipas po ang ilang araw, sabay-sabay na napisa yung mga itlog. Okay? Naglabasan na yung mga sisiw. Okay? At bawat araw, okay, sama-sama na po sila na yung mga sisiw na yan na napisa na, sama-sama po sila araw-araw, sumusunod po sila sa inahing manok. Okay? Tapos, kumakahig, okay? Tapos, tumutuka, tumatalon, kumakahig, tumutuka. So, yun po yung kanilang araw-araw na ginagawa. Yun yung kanilang naging buhay. Sumunod sa inahing manok, kumahig, tumuka, tumalon, kumahig, tumuka. Isang kahig, isang tuka. Kaya nag-pray itong itlog na agila. Sabi niya, Lord, bigyan niyo naman po ako ng pag-asa. Maawa po kayo sa akin. Sabay, siya po ay napatingala sa kalangitan. Tapos, pagtingala niya po sa langit, nakita niya po yung isang kamukha niya. No, kamukha ko yun Sabi niya, pagtingin niya sa kalangitan. Tapos sabi niya, ang galing naman niyang lumipad mula sa himpapawid. Grabe, kahit napakalakas ng hangin, salungat sa hangin, kaya pa rin niyang lumipad. Ang galing naman niya. Sabi niya, kamukha ko yun. Kaya sinundan niya po ng tingin yung nakita niyang kamukha niya at nakita niya biglang nag-dive sa ilalim ng dagat. Pag-ahon po ng ibon na yon, sabi niya, meron na po siyang tukang malaking isda. Dahil mula pala sa himpapawid, napakalinaw pala ng mata nun, tapos nakita niya yung isda, kaya ito ay kanyang dinagit. At talagang pag-ahon niya sa tubig, meron na siyang malaking isda sa kanyang bibig. Sabi niya, bilib na bilib. Yung agila, bilib na bilib siya. Sabi niya, kamukha ko yun. Nakakabilib naman. Tapos sabi niya gano'n, ang galing niyang lumipad at ang linaw pala ng kanyang mga mata. Tapos, paglinga niya po sa mga katabi niya, doon niya lang na-realize na hindi niya pala kamukha yung mga araw-araw niyang kasama. Tapos, pag gano'n niya ng kanyang pakpak, sabi niya, ang lapad pala ng pakpak ko. Tapos unti-unti niya pong kinampay, tapos nakita niya at namalaya niya, kaya niya palang lumipad. Malinaw din pala ang kanyang mga mata. Kaya nung siya po ay nakalipad, tuwang-tuwa siya at nalaman niyang siya'y malaya na at pwede pala siyang makalipad. So yung moral lesson po dito sa kwento natin, akala po ng agila ay manok siya. Dahil sila po yung palagi niyang kasama. Akala niya, ang buhay niya, isang kahig, isang tuka. Kasi yun yung exposure niya, yun yung kinalakihan niya. Akala niya, yun yung paraan talaga ng kanyang buhay. Buti na lang tumingala siya at doon niya lalaman na siya pala ay agila at malaya na. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, malaya ka na. Amen? So dito po sa chapter 6 ng Romans, meron po tayo ditong 3 point na pag-aaralan. Kaya ang title po natin ay Malaya Na. Sige nga po, isigaw natin ng malakas, Malaya Na! Okay, yung sigaw ng mas malaya, Malaya Na! Yan, okay. Parang galit si Elay Okay, hindi naman. So 3 points po ang ating pag-aaralan na tayo ay pinalaya ng katotohanan. Okay, mula yan sa verse 1 to 10. Number 2, pinatibay ng katotohanan, verse 11. And number 3, pinipili ang katotohanan from verse 12 to 23. So, ipinapakita po ng Diyos, yung, di ba, pinakita na po sa atin sa mga previous lessons po natin, yung kanyang sobrang kabaitan sa lahat ng nanampalataya sa Kanya. Nakaka-amaze po kung paano natin araw-araw na nararanasan yung katagumpayan mula sa ating Panginoong Hesus, di ba? Last Sunday, naalaman natin na merong mga blessings na pwede tayong ma-experience from God. Okay? Yung pong peace with God,
Di ba? Yun pong tinatawag na access with God at meron na tayong hope from God. We have blessings of endurance and sacrifice and even sabi nga, natutunan po natin na tayo ay mga kaibigan ng Diyos. At ngayon po, nare-realize na natin ng mas malalim, unti-unti, habang nasa series po tayo ng Book of Romans, na we are declared righteous. Okay? Sa ating pong pagbabasa ng Book of Romans, palagi niyo pong maririnig ang salitang justification. Sabihin nga po natin, justification. Okay? Ang ibig sabihin lang po niyan, matuwid na tayo kung tingnan ng Diyos. Okay? Dahil pinatawad na ang ating mga kasalanan, buruin niyo po yun, lahat ng ating nagawang kasalanan, sabihin niyo nga po, lahat. Okay? Lahat ng ating nagawang kasalanan ay napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Mula pa nang tayo ay isilang hanggang sa huling hininga ng ating buhay dito sa ibabaw ng lupa, binayaran ng lahat ni Hesus sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng yan. So ayan po yung sukdulang biyaya ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya bilang Panginoon niya at sariling tagapagligtas. Sabi nga, di ba natin, tetelestai, it is finished. No? Ang ibig sabihin po nun, napagtagumpayan na ni Jesus ang kasalanan at kamatayan at ayan po yung matibay nating pinangahawakan, that is the power of resurrection. Na sa lahat, di ba? Sa lahat po na nagpasimula ng relihiyon. Okay? Alam natin yung Buddhism, di ba? Yung Rizalista, even yung Iglesia ni Cristo. So lahat po ng mga nagpasimula ng mga relihiyon na yan, na talagang marami mga tao ang tagasunod dyan. Pero lahat sila na nag-found ng mga relihiyon na yan, namatay at nanatiling patay. Tanging si Jesus lang po ang nabuhay, namatay, pero hindi po siya nanatiling patay dahil pagkalipas po ng 3 araw, siya po ay nabuhay na magmuli at nabubuhay po siya magpakailanman. Amen po ba? Yan po yung pinananampalatayanan natin that our Lord, our God, Jesus is alive. Amen po ba? Buhay ang ating Diyos, buhay ang ating Panginoong Hesus na sinasamba. At napakasarap po na isipin na binuhos na sa atin yung todong pagmamahal ng Diyos. Tayo ngayon ay malaya na. Sige nga po, isa pa nga po, isigaw natin ng malakas, malaya na ako. Ayan. Kaya kung malaya na po tayo sa kasalanan, okay, ang tanong po ngayon, kasi sabi natin, we are being justified, it is finished, tapos na lahat. Okay? Ang tanong ngayon, magpapatuloy pa din ba tayo sa kasalanan? So tingnan po natin dito sa chapter 6, buksan po natin ang ating mga Bible. Basahin po natin yung verse 1. Meron po diyang tanong. So anong sasabihin natin ngayon? Dapat bang gumawa pa rin tayo ng kasalanan para mas ma-experience pa natin ang sobrang kabaitan ng Diyos? So iyan po yung tanong ngayon. Magpapatuloy pa rin ba tayo sa kasalanan? Kasi yung point number 1, sabi dyan, pinalaya na tayo ng katotohanan. Alam niyo po, nabasa na po ni Paul yung isip ng mga taga-Roma na dahil sa masaganang biyaya ng Diyos, baka naman gawin nilang lisensya yon sa paggawa ng kasalanan. Baka po ma-misapply nila yung katagang habang lumalaki ang kasalanan, mas lalong lumalaki ang biyaya ng Diyos sa tao. So, ang kapatawaran at kalayaang tinanggap natin sa Diyos ay meron pong kapangyarihan. Tandaan po natin yan. Yun pong kapatawaran, yung kalayaan na tinanggap natin sa Diyos, meron pong kapangyarihan na ano po, ginapi niya na at tinalo na nito ang kasalanan, ang kamatayan, kaya wala na din dapat itong puwang sa ating mga buhay dahil malaya na nga tayo sa kasalanan at kamatayan. So, i-define po muna natin, ano ba talaga yung kasalanan? Okay? Saan ba tayo pinalaya ng Diyos? Ano ba yung inalis niya sa atin? Saan ba tayo niligtas ng Diyos? Lahat tayo ay may kasalanan. So, ang ibig sabihin po ng kasalanan, ito po ay direktang rebellion sa Diyos o tahasang pag-aakala na tayo ay mas magaling pa sa Diyos. Nagsisimula ito sa kalooban, no, sa isip, sa puso, at lumalabas po sa ating salita at sa ating mga gawa.
At ang sentro po ng kasalanan ay ang pagiging tungkol sa ating sarili. Once na tayo po ay nakasentro sa ating sarili, ang sinusunod natin ang ating sarili, ito po ay kasalanan. Yes, napakasarap naman po talagang isipin yung sobrang kabaitan ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya, di ba? Nakaka-amaze po yung grace, yung mercy ng Panginoon, di ba? Yung hindi tayo karapat-dapat, pero biniyayaan tayo ng Diyos ng mga blessings araw-araw. That is grace from God. And yung mercy ng Panginoon na sabi nga, karapat-dapat din tayong maparusahan, sa totoo lang. Pero na-justified na tayo, pinawalang sala na tayo ng Diyos, siya na po yung nagbata ng lahat ng hirap, ng kaparusahan, na dapat tayo po ang nasa kakatayuan na yon. Yes, totoo po yun, wala tayong ginawa para tayo ay maligtas, wala tayong gagawin para tayo ay maligtas. Pero sa pamamagitan po ng pananampalataya, ito po ay regalo. Kaya sabihin nga po natin ng malakas, regalo ng Diyos. Okay? Dahil tayo ay nanampalataya kay Jesus sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, dahil sa ating pananampalataya, wala tayong ginawa pero tayo ay naligtas, tayo ay na-justified. Pero hindi ibig sabihin, okay, mga kapatid, hindi ibig sabihin na magiging passive Christian na lang tayo at ipapagpasa Diyos na lang natin yung kaligtasan ng sangkatauhan. Kumbaga parang, ginawa na pala ng Diyos, complacent na lang tayo. Ginawa na pala ng Diyos, komportable na lang tayo at wala na talaga tayong gagawin. Alam niyo po mga kapatid, dapat nga na mas maging active tayo sa layunin ng Great Commission to go and make disciples of all nations kasi we have that resurrection power na pinanampalatayanan natin. Amen? Meron tayong grasya, merong pag-ibig, merong kapangyarihan na tinanggap mula sa ating Panginoon. Kaya sabi nga, ang nagiging malaking problema lang po ng iba, upon knowing God's grace and God's sovereignty, ay yung pong tinatawag na complacency. No, nagkakaroon po ng wrong mindset. Hindi naman pala dahil sa ating mga gawa. No? Wrong mindset. Wala naman pala tayong gagawin. Si Lord naman pala ang lahat ng gumagawa. Yes, opo, totoo po, na tinarabaho na ng ating Panginoong Hesus sa krus. Diba? Siya na nga ang nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. At sabi nga, kahit yung mga, kumbaga, sabi nga natin, pinanganak, mula nung pinanganak tayo, hanggang sa huling hininga natin dito sa ibabaw ng lupa, pinagbayaran na ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, malaya ka na. Diba? Malaya ka na. Basahin po natin ulit verse 1 hanggang 4. Sabi dyan, so anong ibig sabihin natin ngayon? Dapat bang gumawa pa rin tayo ng kasalanan para mas ma-experience pa natin ang sobrang kabaitan ng Diyos? Ano po ang sagot sa verse 2? Sige po, ano sabi sa verse 2? Siyempre, hindi. No? Sabi dyan, namatay na tayo sa kasalanan, bakit pa tayo magpapatuloy sa ganung buhay? Alam nyo naman, nung binaptize tayo para maging united kay Christ Jesus, nakasama din tayo sa kamatayan niya. Kaya nga, nung binaptize tayo, namatay at nilibing tayong kasama ni Christ para kung paano binuhay si Christ sa tulong ng kapangyarihan at kadakilaan ng Ama, ganun din tayo, magkakaroon tayo ng bagong buhay. Kaya sa tanong na, dapat pa din ba tayong magpatuloy sa kasalanan? Ano po ang sagot? Okay, lakasan po natin. Sa tanong na, dapat pa rin ba tayong magpatuloy sa kasalanan? Ano po ang sagot? Yes, syempre hindi. Diba? Alam niyo po, okay? Alam niyo po, ang gusto po ni Satanas, eto po, ang gusto ni Satanas, maging ignorante ang lahat ng tao sa katotohanan. Okay? Gusto pala ng Diyos, wala tayong alam. Gusto ni Satanas.
No? Gusto pala ni Satanas. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto pala ni Satanas, wala kang alam. No? Bakit kaya? Okay? Bakit kaya? Sige nga, tanungan niyo ng konti yung katabi niyo, bakit kaya? Sige, tanungin niyo na po ng konti para medyo... Bakit kaya sa tingin mo, gusto ni Satanas, ignorante tayo sa katotohanan? Bakit gusto ni Satanas na wala tayong alam? Okay, sige po, pwede niyo pong tanungin yung katabi niyo. Magtanong po kayo. Magsalita po kayo. Okay? Okay? Bakit po? Bakit gusto ni Satanas na ignorante ang mga tao? Kasi para manatiling nakakulong at talunan. Hello? Para manatiling nakakulong at talunan. So lahat gagawin ni Satanas para mag-doubt tayo sa truth. Okay? Sa isip, battleground yan. Hello? Sa isip, battleground po yan. Ito po ang madalas na target ng kaaway, kaya dapat palagi po nating suot yung helmet of salvation. Yung puso, okay, sabi, wellspring of life, kaya dapat lagi nating suot yung breastplate of righteousness at saka po yung shield of faith para meron tayong panangga sa palaso ni Satanas. Di ba? Crucial body part ang brain and heart. Tama po ba? Crucial yan. Yan ang mga talagang pinakaiingatan na mabuti. Yung brain, di ba? Yung mind, yung heart. Very crucial po yan. Kaya napakahalaga po kung ano ang laman yan. Kaya napakahalaga po kung ano ang tumatakbo dito sa ating isip at sa ating puso. So bilang mga mananampalataya, hindi tayo nabubuhay by emotion. Lagi natin tatandaan yan, ha? Hindi tayo nabubuhay by emotion, tayong mga mananampalataya. Kasi po, ang feelings, mandaraya po yan. Kasi hindi naman tayo palaging masaya eh. Tama po ba? Tama po ba? Hindi tayo palaging masaya. Meron po tayong nararamdaman. Kaya kapag bumasi po tayo sa emosyon, lalo na po sa atin bilang mananampalataya, sa ating paglilingkod, pwede po tayong madaya ng ating mga pakiramdam. So, hindi tayo dapat nakabase dyan. Dapat ang isip natin ay dapat mapuno ng salita ng Diyos. Dapat itong isip na to ay mabago ng salita ng Diyos. Mind must be transformed. Mind must be renewed by the Word of God. So, tingnan po natin. Verse 2, babasahin ko ulit. Siyempre, di ba, hindi na tayo dapat magpatuloy sa kasalanan. Kasi namatay na tayo sa kasalanan. Bakit pa tayo magpapatuloy sa ganung buhay? Alam nyo naman na nung binaptize tayo para maging united kay Christ Jesus, nakasama din tayo sa kamatayan niya. Kaya nga, nung binaptize tayo, namatay at nilibing tayong kasama ni Christ para kung paanong binuhay si Christ sa tulong ng kapangyarihan at kadakilaan ng Ama, ganun din tayo magkakaroon ng bagong buhay. Diyan po sa mga verses na yan, ang kausap po ni Paul dito ay yung mga nabaptize na. Taas nga po ang kamay ng mga nabautismohan, ha? Sige po, taas ang kamay. Taas niyo po ng mas mataas para magising tayo. Mas mataas. Yun. Diba? Ang dami na po pala dito ng nabautismohan na. Okay, what is baptism? Baptism is an outward declaration na tayo po ay tagasunod na ni Jesus. At nagkaroon tayo ng inward change o nagkaroon tayo ng pagbabago sa ating mga puso, sa ating mga kalooban. Ano ba yung sinisimbolo sa bautismo? Di ba, may tubig, merong paglubog, tapos meron pong pag-ahon sa tubig. So hindi naman po ito, yung bautismo po, hindi naman po ito nakakapagligtas, ha? Pero isa itong ordinansa na lahat ng tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, you are telling the world, di ba? Kaya ka nagpapabautismo because you are telling the world, the whole world, mga kaibigan mo, pamilya mo, lahat na nakakakilala sa'yo, sinasabi mo na, dinideklara mo na I am a follower of Christ. So kasama po nito yung pangunawa at understanding na kung paanong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, tayo din po sinisimbolo ng paglibing. No? Nung tayo po ay inilubog sa tubig, inililibing din po ang ating mga kasalanan
At nung pag-ahon po natin sa tubig, simbolo din po ito na talagang nabaon na ang lahat ng ating kasalanan at meron na po tayong bagong buhay. Tayo na po ngayon ay may bago ng nilalang. So lilinawin ko lang po, okay, na ang bautismo, sabihin niya po natin ng malakas, bautismo. Okay? Hindi po yan daan o paraan ng kaligtasan, ha? Linawin ko lang po yan. Kasi kahit na hindi ka pa nabautismuhan, pero sumasampalataya ka kay Jesus bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas. Tapos hindi ka pa nabautismuhan, tapos namatay ka, sa langit ka pa rin po mapupunta, ha? Hello? Nakuha po natin? Okay? Simbolo lang ito na parang singsing kapag kinakasal. And wala din pong problema kahit taon-taon pa tayong magpabautismo, okay lang po yun. No issue. Di ba? Kasi kahit nga yung kasal merong nagpapakasal every 25th year, di ba? First year, kahit kailan mo gusto, taon-taon, basta gusto mo, okay lang po yun. Ang importante dito, nauunawaan nating mabuti ang sinisimbolo po ng bautismo, na namatay na tayo sa kasalanan, nang makipag-isa tayo kay Jesus, kasama ang lahat nating mga kasalanan, kasama ng nabaon at namatay, at nang siya ay mabuhay na magmuli, kasama din po tayong nabuhay na magmuli. So, namatay na tayo sa kasalanan. Ang tanong po dito, paano ba mag-react ang patay? Okay? Paano ba mag-react ang patay? O, natawa si Princess. Hindi na nakakangiti, di ba? Hindi na yan nakakakita. Tama? Paano ba mag-react ang patay? Hindi na yan nakakarinig. Hindi na yan nakakaamoy. Wala na yang nararamdaman. Okay? Kumbaga, wala na rin yung panlasa. Kapag patay na, sige nga, subukan mo nga pitikin yung tenga ng katabi mo. Uy, nagantihan sila, buhay pa. Di ba? Pero kapag patay na, kahit pitikin mo yan, kahit sampalin mo yan, di ba? Wala na yung pagpatol. Hindi na yan papalag, wala na yung pakiramdam. Wala na yung talagang strong desire, yung gustong-gusto niyang nagkikrave. Wala na yung mga cravings, wala na yung gustong malasahan. Ay, gusto ko tong amoy na to, gusto ko tong music na to, gusto ko tong panoorin na to. Wala na po, ganun po yung patay. Okay, kasi nga, patay na yan. Patay na yan sa kanyang pakiramdam. So sa chapter 2, ipinaliwanag po sa atin at ipinakita sa atin lahat ng mga walang sense na kinahuhumalingan ng tao, di ba? Sa Romans chapter 2, pinakita po doon yung lahat ng mga worldly and ungodly ways of life ng mga tao. Okay? Talagang wala silang sinusunod kundi ang sarili nila. Nandoon yung yabang, nandoon yung pagmamataas, nandoon na lahat ng mga kasalanan. Pero sa mga tunay na mananampalataya at namatay ng kasama si Jesus Christ, no appetite na yan sa mga kasalanan. So hindi na yan sasadyaing magkasala pa. Ang tanong, paano po yun? Bakit meron pa rin po mga Kristiyano na meron pa ding bisyo? Diba? Bakit meron pa rin po mga Kristiyano na slave pa din sa mga bagay na makamundo? Okay, ang tawag po sa mga ganon ay mga nominal Christians or mga sakang na Kristiyano. Pero sa totoo lang, sabi nga ang tunay na naka-experience ng grace and love of God, hindi niya napipiling bumalik pa sa kasalanan. Yes, minsan nagkakamali, pero hindi na po yan mag-i-stay sa kasalanan. Hindi na po yan magpabalik-balik sa kasalanan. Kasi yung kapangyarihan ng pananampalataya ay tunay na magmamanifest sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Di ba? Ang tunay na mananampalataya, ang salita ng Diyos, isinasa puso, isinasa buhay, at kanyang ibinabahagi. Okay, at dahil nga tayo ay malaya na, wala na pong sense ang bumalik pa. Sabi nga, sa mga taong may katinoan, okay? Sa tingin nyo ba, kapag ang taong matino, may sense pa sa kanya magpabalik-balik sa kulungan? Di ba wala na po? Kasi matino siya, di ba? Ay, ang hirap kaya sa kulungan. Ayoko ngang makulong. So, sa mga taong matino, hindi na yan, sabi nga, magpapabalik-balik pa sa kulungan. So, tingnan po natin sa verse 5. Sabi ganon, kasi kung kasama niya tayong namatay, siguradong kasama niya rin tayong mabubuhay ulit. So, malinaw po sa mga sumasampalataya, hindi na pipiliing magkasala.
hindi na mabubuhay para sa kasalanan. Kumbaga, meron ng matinding kalungkutan sa kasalanan at kapag ka nagkakamali, nagkakasala, nakakaramdam po yan ng conviction. Nababother po yan sa kasalanan. Alam niyo po yun? Kapag ang isang mananampalataya nakagawa ng pagkakamali, meron talaga siyang matinding conviction. Hello? Diba? Nababother siya. Hindi siya mapakali. Kasi nga, alam niya na mali yun at hindi yung kalooban ng Panginoon yung nagawa niya. So tingnan natin sa verse 6. Alam nating namatay kasama ni Christ sa krus yung dati nating pagkatao. Nangyari yun para wasakin ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin at para hindi na tayo maging alipin pa ng kasalanan. Sa 7, kasi kung namatay na tayo, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. And since namatay tayong kasama ni Christ, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. 9, alam nating binuhay ulit si Christ. At hindi na siya mamamatay ulit kasi wala ng kapangyarihan ang kamatayan sa Kanya. Yan. So, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Tayo ay malaya na. Amen po ba? Sino nga po rito mga malaya na? Magsabi ng malakas na amen. Amen. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Yan po yung napakagandang katotohanan na nagpalaya sa atin. At kapag ito ang pinanghahawakan natin, kapag ito ang nakabaon talaga sa puso at isip natin, hindi na tayo basta-basta magagapi pa ng mga maling katuruan, okay? Hindi na tayo basta-basta magagapi pa ng mga maling kaugalian kahit po yung anong katuruan pa yan at kaisipan. Kaya nga napakahalaga po ng point of view ng isang tao eh. Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, napakahalaga kung paano tayo mag-isip. Okay? Di ba? Napakahalaga po eh kung paano tayo mag-isip. Tama po ba? Napakahalaga po. Sabi nga, napakahalaga din kung ano ang tinatanim natin sa ating kaisipan. Okay? Minsan, yung mga wrong mindset po na tao lang. Narinig nyo na po ba yan? Di ba? Nakatatak na yan eh. Nakabaon na yan sa utak. Okay, wrong mindset, tao lang eh. Okay? Madalas, gamiting lisensya para makaligtas sa kasalanan. Tao lang eh. Narinig niyo na po bang katwiran yan? No, palaging lisensya yan sa paggawa ng kasalanan. Ako'y tao lang. So, ang totoong niligtas ng Diyos, hindi na po nagpapatuloy sa kasalanan. Okay? Bakit? Because we are serving a holy God. Sabihin nga po natin ng malakas, Holy God. Okay? We are serving a holy God. At nais nang mabuhay din tayo sa kabanalan. Yes, tayo po ay malaya na. At tandaan po natin na ang tunay na kalayaan ay hindi para gawin ang lahat ng kasalanan. Kaya nga po namatay si Jesus sa krus para wasakin ang kapangyarihan ng kamatayan at kasalanan sa ating mga buhay. Kaya hindi na tayo dapat mabuhay at magpatuloy pa sa kasalanan. Yun po yung truth. The truth shall set us free. So malaya ka na parang tupa at hindi ka baboy. Hello? Sige, sabi mo sa katabi mo, ikaw ay tupa, hindi ka baboy. Di ba? My brother. Di ba? Kasi alam niyo po yung tupa. So mga bata, alam niyo ba yung katangian ng isang tupa? Pag yan ay naputikan, hindi yan mapapakali. Sa balahibo niya, di ba, puting-puti ang tupa? Pag yan po ay nabahira ng dumi, hindi yan mapapakali. Ang gagawin po ng tupa, ipapahid niya ng ipapahid yung balahibo niya na narumihan hanggang sa mawala yung dumi sa kanyang katawan. Samantalang ang baboy, kahit yan po ay buhusan mo pa ng tubig, lagyan mo pa yan ng pabango, kahit yung pinakamabangong pabango, pagkatapos po nun, babalik pa rin po yan at magtatampisaw sa putikan. Hello? Tupa ka, hindi ka baboy. So wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo. So ayan po ang totoo na panghahawakan at pananampalatayanan mo, pinalaya ka ng katotohanan yan. Sabing ganon sa verse 10, kaya nung namatay na siya,
Wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa kanya. Ngayon, nabubuhay siyang kasama ang Diyos. Wow! Di po ba nabubuhay na tayong kasama ang Diyos? Araw-araw po yan. San man tayo pumunta, kasama mo na ang Diyos. Amen po ba? Sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya, kaya nga sabi natin nung last Sunday, araw-araw may katagumpayan. Araw-araw may blessing mula sa Panginoon. Yung peace of God, yung hope with God, yung peace with God, yung blessing of endurance, yung blessing of sacrifice. Dahil meron na tayong kalayaan mula sa kamatayan at sa lahat ng kasalanan. Di ba ba? Ay sa pang blessing doon, nakasama na natin ang Diyos araw-araw. Di ba kahit saan tayo pumunta? Kaya kung kasama mo ang Diyos araw-araw, matatakot ka pa ba? Kung kasama mo ang Diyos araw-araw, malulungkot ka pa ba? Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. Amen? Wala nang dahilan para malungkot. Wala nang dahilan parang may kulang. Dahil ang Lord, si Jesus, ay sapat na po sa atin pong mga buhay. Amen po ba? Meron po akong isang nakausap. Isang Christian. Tapos, every time kasi na nakikita ko siya, palagi siyang naglalaro sa cellphone niya. Okay? Every time na makikita ko siya, naglalaro siya ng cellphone. Tapos sabi ko, hala, hindi ko inaasahan, naglalaro ka pala niyan? Kinausap ko po siya eh. Tapos, sabi niya, oo. Kasi, buryong na kasi ako sa buhay ko. Sabi niya, parang mababaliw na kasi ako sa buhay ko, kaya ito lang yung makakapagtanggal ng stress sa akin, yung paglalaro ng computer games. Kaya inaalin ko lang yung sarili ko sa paglalaro. Minsan nga, inaabot pa ako ng madaling araw sa paglalaro ng computer games kasi nabuburyong talaga ako sa buhay ko. Pero again, hindi ako galit sa mga naglalaro dito ng computer games o sa cellphone, Okay? Grabe naman tingin nyo sa akin. Hindi ako galit dyan sa naglalaro. Okay? Wala po tayong problema dyan. Kaya lang, sabi ko nga, nanghihinayang lang ako sa oras na nilalaan dyan. Baka kasi mas may pwede pa tayong paggamitan ng oras na yan instead na maubos nga yung oras sa kalalaro, baka meron tayong mas maisip na mas maging produktibo tayo sa buhay. Kasi pinalaya na tayo ng katotohanan. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, pinalaya na tayo ng katotohanan. Diba? Baka may mas maisip pa tayo na mas makabuluhan o mas grabe, mas makakapagbigay ng impact sa world para mabago ang mundong ito. So, pinalaya na tayo ng katotohanan. No, number 2, ay pinagtibay ng katotohanan. Isang verse lang po yan kung mapapansin nyo. Yung point number 2, verse 11. Basahin po natin. Sabi dyan, ganito din ang isipin nyo, patay na kayo sa kasalanan, pero nabubuhay kayong kasama ng Diyos sa tulong ni Christ Jesus. Sabi, patay na kayo sa kasalanan at nabubuhay kayong kasama ng Diyos. So, alam niyo po, hindi naman po maikakaila na asawa ko si Jim Henry Zay Florida. Tama po ba? Hindi maikakaila na asawa ko po si Jim Henry dahil meron po akong katibayan na hawak. Meron po kaming marriage contract. Okay? Pinagtibay po kami ng marriage contract. At hindi rin po may kakaila na anak ako ng nanay at tatay ko dahil meron din po akong matibay na pinanghahawakan. Meron akong birth certificate na nakapirma doon yung nanay at tatay ko. So, sabi nga, dapat tayo po, ganun din bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Dapat may matibay tayong pinanghahawakan ng ating mga pinaniniwalaan. Alam niyo po, ang Kristyanismo, hindi po yan gawa-gawa lang o kwento-kwento lang. Okay, ang Kristyanismo, hindi po yan gawa-gawa lang. History will prove na meron pong resurrection power na nangyari 2,000 years ago. At ang tindi po ng naging impact sa sangkatauhan na pinatotohanan ng napakaraming historians. Okay? Yung Christianity. Sila Martin Luther, kilala po natin yan, di ba? Sila John Wesley, yan, kung papaanong pinagtibay sila ng katotohanan at gumawa ng malaking impact sa mundo, ang Kristyanismo po ay, sabi nga talagang, hindi kwento-kwento lang. Makikita yan, mapapatunayan yan ng mga history.
It will prove na 2,000 years ago, merong resurrection power na nangyari sa krus ng Kalbaryo. Merong Jesus na namatay at muling nabuhay after 3 days. So yan po yung power of resurrection na pinanghahawakan po natin. At dahil po sa Kristyanismo, okay, doon po nagkaroon o nagpasimula ang magagandang paaralan like Oxford, like Harvard, maging ang mga ospital ay pinasimulan po yan ng mga Kristiyano. So napakatindi po ng Kristyanismo sa kasaysayan ng mundo na tayo din, panghawakan din natin ang katotohanan ito. Kung paano yung ginawa ni Jesus sa krus, na ito po yung ipapasa natin sa mga susunod na henerasyon, sa ating mga anak at sa ating mga kaapu-apuhan pa. So grabe po, di ba? Grabe po yung nangyari from the past na pinatotohanan na totoong may resurrection power. So ito po yung pinangahawakan natin. Kaya tayo nandito. Hindi tayo dahil niyaya lang ng kaibigan, hindi tayo dahil niyaya lang ng magulang, kundi totoo sa atin na kapag tinanong tayo, matibay ba talaga ang pinangahawakan natin? Matibay talaga yung katotohanan na yakap-yakap natin? Matibay ba talaga ang dahilan kung bakit tayo sumasamba kay Jesus? Matibay ba talaga ang dahilan kung bakit tayo naririto tuwing araw ng linggo at araw-araw tayong nananalangin at nagbabasa ng kanyang mga salita? Matibay po ba talaga yung katotohanan na pinanghahawakan natin? Sabi nga sa isang magulang, di ba, grabe po yung impact nito sa kanyang mga anak. Kapag ang kanyang mga magulang ay nakikitang nagbababa dito sa pagbabasa ng salita ng Diyos at nananalangin. Sabi ko nga sa buhay ko, talagang na mapalad ako dahil nakita ko kung paano yung mga magulang ko ay naglingkod sa Panginoon. Nung hindi pa po ako sigurado, lagi lang akong on and off sa church nung araw, dumadating po sa point kahit yung tatay ko, yung paraan niya ng pagyaya sa amin para pumunta ng simbahan, habang natutulog po kami sa kama, binubuhusan po kami ng tubig. Gising na! Magsisimba na tayo. Yun po yung paraan ng aming ama. Pero sabi ko nga, salamat sa Panginoon dahil meron kaming mga magulang. Di ba? Merong mga tao na talagang niyakap yung katotohanan. Pinagtibay ng katotohanan at sana talagang panalangin natin, maipasa natin ito sa mga susunod pang henerasyon. Na isa sa puso, isa sa buhay at ibabahagi ang salita ng Diyos dahil pinagtibay tayo ng katotohanan. Hindi po tayo madaling masusway ng anumang pagsubok. Dahil pinagtibay po tayo ng katotohanan, hindi tayo masusway ng kahit anumang uso. At dahil pinagtibay tayo ng katotohanan, hindi tayo madaling magagapi ng mga maling gawa at kahit maling balita pa. Dahil malalim ang ating foundation at meron tayong lubos na kaunawaan. Matibay ang pinangahawakang katotohanan na tayo ay patay na sa kasalanan pero nabubuhay kayong kasama ng Diyos. Kaya ang tanong ko po sa bawat isa, malinaw ba talaga yung pinananampalatayanan mo? Malinaw ba talaga kung bakit ka pumupunta dito? Hello? Tanong ko po yan. Malinaw ba talaga ang pinangahawakan mong katotohanan? Malinaw ba talaga? Alam niyo po, malalaman natin yan kung talagang malinaw sa iyo ang iyong pananampalataya o ang pinananampalatayanan o totoong naniniwala ka sa resurrection power na ginawa ni Christ 2,000 years ago. Malalaman mo yan when testing comes. Malalaman mo talaga na malinaw. Pinatibay ng katotohanan ng isip at puso ko when temptation comes, when trial comes. Kapag araw-araw na natin kinakailangan ang awa ng Diyos, kapag araw-araw na po natin kinakailangan ang pagliligtas ng Diyos, nananalangin, nagbabasa ng mga salita niya, at hindi na tayo madaling nagagapi ng lahat ng pagsubok sa ibabaw ng mundo. Ang totoong pinagtibay ng katotohanan, di po ba? Sabi nga, alam niyo po, yung totoong pinagtibay ng katotohanan, hindi na po basta-basta yung nananaig, yung hiyaw o yung desires, yung fleshly desires sa kanyang puso, yung kasalanan. Hindi na po humihiyaw, hindi na po kumakawala yung earthly desires sa kanyang puso. No, alam niyo po yung palabas na Lord of the Rings, di ba? Sino yung pangalan doon yung My Precious? Di ba si Smeagol? Every time na nakikita niya yung ring
Di ba? Lalo siyang pumapangit, lalong lumalabas yung kanyang pagka-impacto. Di ba? Kapag natititig po siya dun sa ring. At ganoon din po si Frodo. Ganoon na lang yung kanyang pag-iwas na wag tingnan yung ring. Talagang ang tagal-tagal di niya talaga tinitingnan. Pero nung matitigan niya, nung makita niya yung ring, di po ba, kahit napaka-pogi-pogi naman ng konti si Frodo, pero lumabas pa rin yung kanyang pagkapangit, yung kanyang pagka-impacto. So, ang ibig sabihin lang po dito, mag-ingat tayo kung saan natin binababad ang ating sarili. Hello? Mag-ingat po tayo kung saan tayo nakafocus, kung saan tayo nakatitig, kasi may malaking influence po sa atin ito. Kaya dapat, sabi nga, kanino tayo dapat tumitig? Kay Jesus, for He is the author and the finisher of our faith. Kailangan palagi tayong nakatitig kay Jesus para tumibay tayo sa katotohanang patay na tayo sa kasalanan at binuhay na tayong kasama ang Diyos. So sinusubukan mang humiyaw ng sabi nga, ng earthly desires, pero hindi na po nananaig ang laman. Hindi na po nananaig yung sarili nating gusto kasi ang grasya ng Panginoon, sapat po yan para mapaglabanan natin lahat ng kasalanan na gusto pang pumasok sa buhay natin. Hello? Hello? Amen? Number 2, pinagtibay ng katotohanan. So ang matibay po sa katotohanan, latagan man yan ng bisyo, di ba? Wala nang effect yan. Di ba? Latagan man yan ng lahat ng uri ng bisyo. Palibutan man yan ng sari-saring tukso, tatakbuhan na lang yan. Okay? Yung mga wrong relationships, hindi na ipagpapatuloy yan kasi matibay na sa isip niya, matibay na sa puso niya, na labag yan. Labag ito sa kalooban ng Diyos. Kasi patay ka na. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, kasi patay ka na. Wala na naghuhumiyaw na strong desires, na kasalanan, kasi matibay na po tayo. Alam na natin ang katotohanan. Patay na tayo sa kasalanan, pinagtibay ng katotohanan dahil sa ginawa ni Christ Jesus. So ayan po yung pinagtibay ng katotohanan. At lahat, alam niyo po, lahat lang po ng pinalaya sa katotohanan at pinagtibay sa katotohanan ang makakapili ng katotohanan. That's the point number 3. Uulitin ko po lahat lang ng pinalaya sa katotohanan at pinagtibay ng katotohanan ang makakapili ng katotohanan. That's number 3. Basahin po natin, verse 12. Di na dapat kasalanan ang naghahari sa katawan nyo para hindi nyo na sundin ang masasamang desires nito. 13. Huwag nyong isuko sa kasalanan ang anumang parte ng katawan nyo para gamitin ito sa kasamaan. I-present nyo ang sarili nyo sa Diyos, kagaya ng mga binuhay mula sa kamatayan, at isurrender nyo sa Diyos ang buong pagkatao nyo para gamitin sa matuwid na gawain. Verse 14, hindi na dapat kasalanan ang maghari sa buhay nyo kasi yung sobrang kabaitan na ng Diyos ang nakakasakop sa inyo, hindi na ang batas. So hindi na tayo alipin ng kasalanan. Sabihin nga po natin ng malakas, malaya na ako. Yan. So kung malaya na po tayo, sabi diyan, huwag isuko ang anumang parte ng iyong katawan para magamit sa kasamaan. So hindi lang po ito pornography Pag sinabing, huwag na ninyong isuko ang parte ng inyong katawan para magamit sa kasamaan. So pag sinabi pong makasalanan ng mata, makasalanan po ba ang mata? Sagot po tayo. Makasalanan po ba ang mata? Amen. Pag sinabi pong makasalanan ng mata or lust of the eyes, so sabi ko nga, hindi lang po ito mga pornography. Okay? Yung mga bastos na panoorin, mga sexy pictures and objects, yung tinutukoy po dito. Even material things are considered lustful and delightful sa mga mata ng alipin ng kasalanan. So according po sa observation, meron daw po mga tao, ibig sabihin hindi lahat, merong ilang mga tao na low ang kanilang self-esteem, low ang kanilang self-worth, okay? Kapag ganun daw po, babalutin daw nila ang kanilang mga sarili ng mga magagarang kasuotan
mga mamahaling gamit para magkaroon ng self-worth. So may mga tao na itinatali ang kanilang identity, itinatali ang kanilang halaga sa mga material possessions. So dyan nakabase ang kanilang worth. Okay? So nakapanood na po ba kayo ng isang snap interview? Sabi ko, what are you wearing today? Okay? Practice nga. Si Ate Danica. Ate Danica, halika. Para magising lang ng konti. Tayo ka dito. What are you wearing today? Okay? Halika. Okay? Your dress is from UK? UK po. How about your shoes? Okay, that's from Louis Vuitton. And how about your accessories? Shopee lang din po yun. Grabe, di ba? So, nakapanood na ba kayo ng ganyang snap interview, di ba? Ay, sorry. What are you wearing today? Di ba? I'm wearing Louis Vuitton dress, di ba? My shoes is Prada, my bag is Chanel, and I'm, Cartier. Ay, may Cartier pala siya. Di ba? I'm wearing bracelet, Cartier, etc. So, may mga tao na ganun. Bibili talaga ng mga mamahaling gamit at ilalagay nila sa kanilang mga sarili to add value sa kanilang mga sarili. Okay? So, ina-attach nila. May mga tao pong ganon. Ina-attach nila ang worth nila sa mga material things, sa popularity, sa achievements, kasi hindi nila alam ang tunay na worth and identity ng tao ay na kay Christ. Amen po ba? Amen? So, ano pa yung mga mindset na dapat talagang makalas, dapat talagang mabuwag sa isang mga tao? Yung, alam niyo po yun, mas marami kang napaibig, okay? Mas marami kang naging girlfriend, mas marami kang naging boyfriend, GGSS yan. Gandang-ganda ka sa sarili o gwapong-gwapo ka sa sarili, once na mas marami kang naging boyfriend ang naging girlfriend. Collect and then select. So di po ba? So yan po yung mga sinungalingan ng mundo. At sabi pa po, hindi ko na isa-isa, ang dami-dami pong mga wrong mindset. Meron pa pong narinig na isang payo, isang matandang tatay. Tapos pinayuhan niya isang batang tatay. Sabi niya, dapat magpakayaman ka. Sabi niya, dapat marami kang pera para pwede kang mag-asawa. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo. Marami sila, basta't kaya mo silang suportahan lahat. So, grabe mga pananaw po ng mundo. Di po ba? So, sabi nga, wag nating ipagamit yung anumang parte ng katawan sa kasalanan. Wag yung mga mindset na to. Kasi talagang grabe po, hindi ito kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga, yung kamay, talagang huwag ipagamit sa pagnanakaw, ang tenga, sa pakikinig ng chismis, yung bibig sa mga pang-aalipusta, katawan, di ba, sa mga mahahalay na gawain. At ngayon po, kahit ang katawan, ginagamit na rin po itong puhunan para instant millionaire. Tama po ba? Sa TikTok, sumayaw ka lang Di ba? Sumayaw ka lang ng sexy ang attire mo o itsura mo. Million views equals to million peso. Tama po ba? So, wag daw gamitin sa maling paraan, sa kasalanan, ang bawat parte ng ating katawan. So, that's the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. So, alam niyo po yung prodigal son, di ba? Naalala niyo po yung prodigal son? Di ba nasa maayos naman na siya na kalalagayan? Kasama niya ang kanyang ama Tama po? Pero dumating yung punto, di ba, na parang nag-iba yung kanyang isip, at talagang naging makasarili siya. Sabi niya, buhay pa yung kanyang ama. Sabi niya, kukunin ko na po ang aking mana. At nung kinuha niya at nakuha niya na yung kanyang mana, ang ginawa nitong prodigal son, siya po ay nagpakalayo-layo at talagang ginasta niya sa bisyo, ginasta niya sa babae, nilustay niya ang kanyang sarili, nilustay niya ang lahat na meron siya sa paggawa ng kasalanan hanggang dumating na siya po ay talagang walang-wala na. Sabi nga sa English, that sunk so low na kahit yung kaning baboy na lang talaga yun ang kakainin niya. Kaya doon niya po na-realize, sabi niya, sa bahay ng aking ama, buti pa sa bahay ng aking ama. Doon niya na-realize na buti pa sa bahay ng aking ama. Doon niya po yun nakita yung kanyang kalalagayan. At yung tunay na pananampalataya po, doon po nagsisimula sa realization na ikaw ay walang-wala na. Sabi niya, babalik na lang ako sa aking ama. Kahit na hindi niya na ako ibilang na anak, isa na lang sa kanyang mga alipin. Di po ba ang isang tao na tunay na sumasampalataya at nangangailangan ng pagliligtas ng Diyos, yung nasa punto ka na marirealize mo na wala akong magagawa kung wala ang Panginoong Yesus, na si Jesus lang
ang aking pag-asa. Amen po ba? So yun yung tunay na pananampalataya. Yung talagang wala ka nang magagawa. Si Jesus na lang talaga. So basahin po natin, sabing gano'n sa verse 15. So, pwede na ba tayong gumawa ng kasalanan? Kasi, anyway, hindi na tayo sakop ng batas, kundi sakop na tayo ng sobrang kabaitan ng Diyos. Ang sagot po dyan, syempre, hindi. Di po ba? So, inulit na naman dito yung tanong na, pwede na ba talaga tayong gumawa ng kasalanan? Pwede ba nating lustahin ang ating buhay? Pwede bang magpasarap at magpakasarap muna tayo? Anyway, gracious naman si Lord. Mapagpatawad naman si Lord. Sabi po dyan sa verse 15, syempre, hindi. Di po ba? So again, hindi na tayo dapat nagpapatuloy pa sa paggawa ng kasalanan. Sabi ng verse 16, alam niyong pag naging alipin kayo ng isang tao, susundin niyo ang lahat ng gusto niya. Alipin kayo ng sino mang sinusunod ninyo. Dalawa lang ang choice niyo, either sundin ang kasalanan at mamatay, o sundin ang Diyos at maging acceptable sa Kanya. So kapatid, sabi mo nga sa katabi mo, dalawa lang ang choice mo. Okay? Meron pala tayong choice. Dalawa lang yung choice natin. Sundin ang kasalanan, pero ang kahantungan nito ay kamatayan, o sundin ang Diyos at ang magiging resulta nito ay maging acceptable sa Kanya. So mga kapatid, inilalatag na po sa atin ang katotohanan. Hello? Ipinakita na po sa atin yung mga blessings na pwede nating tanggapin o pwede nating araw-araw na maranasan. Ipinakita na po sa atin, ibinuhos na po sa atin yung sobrang kabaitan ng Diyos. Ibinuhos na po sa atin yung sobrang pagmamahal niya. Ibinuhos niya na po, ginawa niya na po ang lahat para tayo ay maligtas. So may choice tayo na dapat sundin. Inalatag na po yung katotohanan. Mamili na lang po tayo. Sabi nga, gumising na tayo, mamili po tayo ng maayos, at piliin naman po natin kung ano ang tama. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, mamili tayo ng tama. Okay, bukas po, tayo po ay boboto. Amen po ba? Sino po ba dito ang mga responsible citizen of the Philippines? Rehistradong Pilipino na boboto sa araw po ng bukas? Na po? Mamimili po tayo bukas. Hindi ko po, ibubulong ko po sa inyo kung sino iboboto nyo. Ay, joke lang. Baka po maglaban-laban tayo. Hindi ko na po ibubulong kung sino po yung iboboto ko at di ko rin tatanungin kung sino iboboto nyo. Pero manalangin po tayo kung sino po ang dapat nating isulat sa balota. Kapag alam po natin, ang tao ay meron po siyang background na corrupt. Alam naman natin na wala siyang malinaw na plataporma. Alam naman natin na wala siyang kakayanan para upuan ang posisyon ng pagiging senador, mayor, o konsehal. Huwag na po nating iboto. Manalangin tayo bago tayo sumulat sa balota. Lord, sino po talaga? So may pagkakataon pa para mag-research maski pa paano. Kapag hindi ka sigurado, huwag mo na pong iboto. Iboto lang po natin yung talagang sigurado tayong may gagawin. Okay, kapag siya po ay naupo na. Kasi kailangan maawa po tayo sa mamamayang Pilipino. Kasi alam na po natin ang mapapala natin kapag mali ang pagpili natin. Amen po ba? Sa lahat ng bagay yan, sa lahat ng aspeto yan. Kapag wrong choice, mali po, ay may consequences po yan. Sige po, ituloy po natin sa verse 17. Salamat sa Diyos. Dati, mga alipin kayo ng kasalanan, pero ngayon, sinusunod nyo ng buong puso ang katotohanan galing sa mga teachings na tinanggap nyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan para maging alipin ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Simpleng mga salita lang ang ginagamit ko kasi mahina pa kayo at ito lang ang kaya nyong intindihin. Ginamit nyo dati ang katawan nyo sa paggawa ng masama at ng kasalanan, pero ngayon, gamitin nyo sa mabuti ang buong pagkatao nyo at gumawa kayo ng mga bagay na maka-Diyos. Verse 20, nung alipin kayo ng kasalanan, di nyo kailangan gawin ang gusto ng Diyos. So sabi dyan, piliin natin ang totoo. Piliin natin ang tama
Dahil malaya na po tayo. Lagi natin tatandaan, mga young people, tingin po kayo sa akin, may consequence po ang lahat ng ating mga choices. So kahit hindi siguro young people, lahat po tayo, lahat ng ating pagpili ay meron po yung consequences. Sabi pa nga ganun sa verse 21, ituloy ko po. Ano ang napala nyo sa mga dati nyong ginagawa na kinakahiya nyo na ngayon? Kamatayan ang bunga ng mga iyon. No po? So, nakakapagtaka nga lang po na alam na po yung bunga at kakahinatnan, pero minsan matigas pa din. Okay? At hindi pa rin natututo. Nakakaawa po yung bunga ng kamangmangan eh. Hello? Nakakaawa po talaga. Dito po sa Pinoy version, yung ginagamit po nating version sa Bible, kapag pinagdidiinan po dito ang kamangmangan, ang salita pong ginagamit niya dito ay kabubuhan. Sorry po sa translation Pero si Pinoy version, kapag pinagdidiinan niya yung kamangmangan ng isang tao, sinasabi niya, kabubuhan. Di po ba? So ano pa talaga ang tawag sa taong hindi natututo sa paulit-ulit na pagkakamali? Di ba? Sige nga, tanong nyo nga po sa katabi nyo. Ano ba ang tawag sa taong hindi natututo sa paulit-ulit na pagkakamali? Sige po, mag-sharing muna kayo. Magpupunas lang ako ng pawis. Yung iba hindi nagtasalita Grabe, parang nasa isip na, sa Comelec na yata nasa pagboto na Di ba? Parang, talaga iniisip na, sino kaya mananalo? Okay? So, anong tawag sa taong hindi natuto? Sana matuto ng Pilipinas! Amen po ba? Sana naman, wag na tayong tut. Tara. Sana naman matuto na talaga ang Pilipinas. Amen? Na ang pamamahala, hindi sayawan, hindi kantahan, dapat talaga may isip, may puso. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. Manalangin po tayong mabuti. Mamili po tayo ng tama. Amen? So, sabi nga, yung karapatan na yan na binigay sa atin, ipanalangin natin, Lord, maliit lang po. O sige, pagpalagay na natin dahil Mighty One, maliit lang naman tayong grupo. Hindi manalo yung talagang gusto nating manalo. Di po ba? Pero marami pa naman pong ibang paraan, daan, para magkaroon tayo ng impact sa ating community, even unang-una sa ating family. Aman po ba? So piliin natin lagi yung katotohanan, piliin natin gawin yung tama at naayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi niya, sabi ng verse 20, ano bang napapala nyo sa dati nyong ginagawa? Diba? Ano nga bang napapala natin? O paulit-ulit na lang. Gusto natin ng pagbabago pero wala naman tayong binabago sa ating mga sarili. So ano bang napapala natin sa mga wrong choices natin? Ano ba? Pag hindi natin ginagamit ang isip natin, kapag hindi tayo nagiging matalino, kapag hindi tayo lumalakad sa katwiran ng Panginoon, sa katotohanan ng Diyos, ano bang napapala natin sa mga mali nating ginagawa sa buhay? So meron pong isang 2 years old na bata. Okay, isang 2 years old na bata na pilit niyang, alam niyo po yun, 2 years old na batang to, ilang taon na si Sak? 2 years old, parang ganyan kay Sak. Meron pong isang 2 years old na bata, pilit niyang ginagawa, alam niyo po, pinapasok niya po yung daliri niya dito sa electric pan. Okay? Tapos hanggang sa, gusto niya kasing ma-achieve, masalat yung LC. So ang gagawin naman ng kanyang kasamang matanda, aalisin yung kanyang daliri. Sabi niya, huwag mo ipasok yung daliri mo dyan. Tapos ito na naman yung bata. Talagang gusto niyang ipasok yung kanyang daliri sa electric pan para talagang masalat yung LC. So ang gagawin ulit ng matanda, aalisin na naman yung kamay. Pero sobrang kulit ng bata, talagang hindi mapigilan. Hanggang sa makalingat yung kasama niyang matanda na ipasok ng bata yung kanyang daliri sa electric pan, anong nangyari? Hindi lang po nasugatan, hindi lang po nagdugo, naputol pa yung kanyang daliri. So grabe po, di po ba? So gagawin ang lahat, no? So doon pa lang yung bata na tauhan at nagkaroon ng trauma sa electric pan dahil nakakaputol pala ng daliri kapag ipinasok yung kanyang kamay sa umaandar na electric pan. Minsan po, ganun po ang mga Kristiyano. Binabawalan na, winawarningan na, tinutuwid na, pero matigas pa din ang ulo.
pinipili pa rin gawin ang sariling gusto. Sabi ko, hindi ko alam kung out of curiosity ba. Di ba? Sa mga kabataan, nilalatag na natin, anak, hashtag 3M, master muna. Di ba? Talagang mission muna. And then yung mate, nilalatag na natin sa kanila, etong kalooban ng Panginoon, etong magandang gusto ng Panginoon, winawarningan na natin, sinasabi na natin sa kanila ang katotohanan, pero minsan pinipili pa rin gawin yung sarili nilang gusto. Sabi ko nga, ano ba yan? Out of curiosity ba? Or talagang puso lang talaga ang sinusunod? At kapag nasaktan, ouch, boom, no? Doon pa lang, iyak. Diba? Ngawa. Doon palang matatauhan. Yes, tandaan po natin, may kapatawaran ang kasalanan, pero always meron ding consequences ang kasalanan. Lahat, sabi nga ng nagpapagumon sa bisyo, no, for the longest time, talagang nagbisyo sila. Ano ba yung mga bisyo? Magbigay nga kayo na example ng bisyo. Example ng bisyo. Alak, ano pa? Sigarilyo, ano pa? Babae, lalaki. Di ba kung ano-ano, sugal. Di ba? For the longest time, halimbawa, sigarilyo na sigarilyo. So, ay, papatawarin naman ako ni Lord. Yes, nagpapatawad po ang Diyos. Pero sabi nga, may consequences ang lahat ng ating ginagawa. Kaya pinatawad ng Diyos, pero nasisira yung ating mga organs. Sobrang asukal, diabetes, sobrang asin, sobrang toyo, sobrang maaalat, kidney naman ang kinahanatnan. So, sobrang pagod, walang tulog, ang umaga ginagawang gabi, ang gabi ginagawang araw, humihina ang puso na abuso sa sobrang pagtatrabaho. So kapahamakan, kamatayan, ang bunga ng kasalanan. Ang gusto ko pong ipagdiinan dito, malapit na po tayong matapos, na alam natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, na pinalaya na tayo ng katotohanan, pinatitibay tayo ng prayer at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya lang mamimili na lang po tayo ng ating ipapamuhay. Katagumpayan ba o mananatiling talunan? Pinalaya ka na, malaya ka na. At hindi porkit bata ka pa, gagawin mo na ang lahat na mag-enjoy, kagaya ng enjoyment na ginagawa ng mundo to the fullest. Dahil nagpapatawad naman si Lord kaya gagawa ka na ng kasalanan. Kapatid, may consequences ang lahat ng ating mga choices. Kaya nga sa verse 22, sabi doon, nagkaroon na tayo ng buhay na para lang sa Diyos. Ngayon, alipin na tayo ng Diyos. Wala na tayong ibang susundin. Hindi na lang, sabi nga, hindi na po yung makalamang desires. Kasi yan yung katotohanan, pinalaya na tayo sa kasalanan, sa sarili, at nabubuhay na tayo kasama ang Diyos. Kaya po sa verse 23, sabi doon, dahil alam natin, sabi ganun, kasi kamatayan ang pambayad sa kasalanan, pero libreng binibigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa pakikipag-isa natin kay Christ Jesus na ating Panginoon. So alam natin kamatayan ang bunga ng kasalanan, pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan dahil nakipag-isa na tayo kay Jesus na ating Panginoon. Kaya kapatid, lagi mong sabihin, panghawakan yung katotohanan na malaya na ako. Yung kalayaan ba, pumili ka, kalayaan ba o kamatayan? No? So, sabi nga yung kamatayan, merong umako na po niyan Si Jesus na 100% na tao namatay at inako niya na ang kasalanan sa sangkatauhan. Si Jesus na po yung nagkatawang tao at namatay sa krus. Nagpatawad ng lahat ng kasalanan. Di ba? Yung dugo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaya po napatawad ang ating kasalanan. Siya na po yung umako nun. Pinatawad na tayo at tunay na malaya na. Kaya, ang tanong dyan, bakit may mga tao na hindi pa nakakawala sa kasinungaling ng kaaway? No, bakit nga ba? Diba? Kung alam na natin ito, yung katotohanan, na dapat nagpapalaya sa atin, pero bakit meron pa rin po na hindi pa nakakawala sa kasinungalingan ng kaaway? So, pakita po natin yung litrato na to. Okay? Ayan. So, nakikita po natin yan. Di ba? Yung mga tupa. Okay? Yung mga tupa. Meron pong isang gate. Meron pong maliit na harang. Pero hindi nila nakikita yung napakalaking daan. Na-stuck na sila dyan. Akala nila nagdyan na lang sila. Akala nila talon na lang sila. Akala nila dyan na sila mamamatay. Akala nila yung hirap na pinagdadaanan nila hanggang dyan na lang sila. Ayan po ang nakalagay sa kanilang mga utak.
na nahaharangan kami ng problema, nahaharangan ako ng pagsubok, ako ay talunan, ako ay nakaharang, ako ay hindi malaya, ako ay nakatali. Ayan po ang tingin ng mga tupa na yan. Hindi nila nakikita na napakalawak po, napakalaki po ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sila magkaroon ng daan, makaligtas sa kamatayan, sa kasalanan, sa kanilang pinagdadaanan sa buhay. Amen po ba? So ang lawak-lawak po ng ginawang daan ng Diyos. Binuhos niya na yung sobrang kabaitan niya para makalaya ka. Kapatid, pipiliin mo na lang maging malaya araw-araw. May katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay malaya na. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Isigaw nga po natin ng malakas. Ako ay malaya na. Hallelujah. So, mamimili ka na lang. Sa totoo lang, sa lahat ng mga mananampalataya, malaya na tayo. I-enjoy na lang natin ang kalayaan na yan. Kailangan lang malaman natin, kailangan lang tumibay sa puso natin at pipiliin natin laging ipaalala sa atin sa grasya, sa awa, sa pag-ibig ng Diyos, sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ako ay malaya na at hindi kailanman magagapi pa ng kaaway. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo.